the main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Today you remind us, if two of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, I am there among them. Mga batang ina, mga nawala ng tirahan, mga kababayang tinataya ang swerte sa online sugal. Yan! Bet na bet! It's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Alam natin ang diferensya ng joke at di-joke, pero ang galing mo, Vice! Mabuhay ka! We pray. Amen. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Maling impormasyon. Yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila'y menor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila'y nakakulong ngayon. Yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa pulis, "Di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami? Saan niyo kami dadalhin?" So sinabi daw siya ng pulis na, "Bakit mo alam? Nagbabasa kami." Those killers were inspired by the law. Iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Australia, tama ka, 10 years old. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 po eh. 15. Yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Meron pa po tayong binasa kanina na gang rape. Bababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi di naman tayo makukulong. May pumunta sa akin na isang parent. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old. After na ma-rape, kinasuhan ay dinala sa korte. Walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. 2 weeks after, nang-rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang-rape na naman. Na-high blood po ako dun. Meron din akong karanasan sa aking programa din, yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. And there were also cases na nilagay sila sa Juvenile Detention Center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. I am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective. Kasi bakit? She spent all her life in your facility, and why did you release Janice at 16 na pinili niyang boyfriend niya? Bakit hindi niyo siya na-convince na mas pipiliin niya dapat ang pag-aaral niya over sa kanyang boyfriend? At nung release niyo siya doon, bakit andyan yung sa law nakalagay na dapat may monitoring kayo? Bakit pinabayaan niyo siya? Nais din po namin na may mabago po sa batas. From 18 to 15, dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Sinasabi ng batas,
mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years. Hindi tama pag sinabing kapag menor de edad, dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. Ang kabataan po natin sa ngayon, nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Advance na tayo noon nandun na tayo Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Yan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Yan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun, senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin, hindi ko pwedeng kausapin, hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede, kasi underage sila. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung umiiral na batas na naando doon yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po.